70 taong gulang na ako ngayon. Sa edad na ito, dapat ay nagpapahinga na lang ako sa duyan, pinagmamasdan ang mga apo at naghihintay ng tawag mula sa Diyos. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang gabing ito, ang gabing dapat sana ay payapa, ay naging simula ng aking bangungot. Tandang-tanda ko pa ang hapdi. Hindi sa pisngi, kundi sa puso. Nasa hapagkainan kami. Kakatapos lang ng libing ng asawa kong si Maria. Naroon ang aming panganay na anak na si Mateo, kasama ang kanyang asawa na si Clara. Ang akala ko, simpleng salo-salo lang ito bilang pagdamay. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin nang ilapag ni Mateo ang kutsara at tinidor. Tumingin siya sa akin. Hindi iyon tingin ng paggalang na inasahan ko pagkatapos ng 45 taon ng pagtataguyod sa kanila. Iyon ay tingin ng pandidiri, tingin na parang nakakita siya ng basahan na gusto na niyang itapon. Wala ka ng silbi, tay, ang sabi niya. Ang boses niya ay malamig, mas malamig pa sa hangin ng Disyembre. Natigilan ako, akala ko mali lang ang dinig ko. Tumingin ako sa manugang kong si Clara, umaasang ipagtatanggol niya ako. Umaasang sasabihin niyang, Mateo, huwag naman ganyan ng tatay. Pero yumuko lang si Clara, hindi siya makatingin sa akin. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa sa sigaw. Nagpatuloy si Mateo. 45 taon, tay. 45 taon na si nanay ang nagdadala ng lahat sa bahay. Pero ngayon, matanda ka na, ulyanin. Wala ka nang naiiaambag sa bahay na ito kundi perwisyo? Tumawa siya ng mahina, isang tawa na tumapos sa respeto ko sa kanya. Ang akala mo ba talaga? Tuwing Lunes ay sa bangko pumupunta si nanay para lang magbayad ng bills? Naniniwala ka talaga na inaayos niya lang ang pambayad sa kuryente? Doon ko naramdaman ang hiya. Ang matinding hiya na parang tinutunaw ako sa kinauupuan ko. Nasa harap kami ng mga katulong na nakatayo sa gilid. Ang asawa ko, ang ilaw ng tahanan na pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, ay ginagamit nila para ibaba ako na parang alipin sa sarili kong pamamahay. Sinabi niya sa lahat ng walang pag-aalinlangan na ang pera namin, ang perang pinaghirapan ko bilang trabahador sa loob ng ilang dekada, ay wala na. Naubos na raw sa pagpapagamot kay Maria. At ang mas masakit, tinawag niya akong tanga dahil sa bulag na pagtitiwala ko sa asawa ko. Para kang border na lang dito, tay, ang huling binitawan niya bago tumayo. Kaya umalis ka na, wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Ang sakit, ang hiya, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na ako ang nagpundar nito pero walang lumabas na boses. Ang tanging narinig ko lang ay ang pagkabasag ng puso ko. Ang walang utang na loob na anak ko ay nanatiling tahimik habang tinatapakan ang pagkatao ko. Pumalik sa isip ko ang lahat. Ang 45 taon ng pagsasakripisyo. Ako ang haligi ng tahanan. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko ay ako ang pader na unti-unting gumuguho para lang magbigay ng proteksyon sa kanila habang sila ay walang pakialam kung madaganan ako. Sa loob ng mahabang panahon, tuwing Lunes ng umaga, aalis si Maria. Ang sabi niya, pupunta siya sa bangko para ideposito ang mga kinita ko at ayusin ang mga bayarin. Hindi ako nagtanong. Sa henerasyon namin, ang tiwala sa asawa ay sagrado. Ang pera ko ay pera niya. Ang tagumpay ko ay tagumpay niya. Ako ang gumising ng 4:00 ng madaling araw para maghanda ng gagamitin nila. Ako ang nagkumpuni ng mga sirang gamit para magmukha silang presentable. Ako ang nagtiis na magsuot ng lumang sapatos para may maibigay sa kanila. Kahit na ang totoo ay ako na ang hindi kumakain para lang mabusog sila. Naalala ko pa noong nagkasakit si Mateo, halos hindi ako natulog ng 3 gabi. Pinuhat ko siya papuntang ospital at ipinagdasal sa Diyos na ako na lang ang magkasakit. At noong nakapagtapos siya, ako ang pinakamalakas pumalakpak. Ako ang nagbayad ng tuition. Ako ang bumili ng una niyang kotse. Lahat iyon ginawa ko dahil ako ang tatay, dahil ako ang asawa. Pero sa paningin nila ngayon, isa lang akong matandang lalaki na humihingi ng limos. Ang haligi ng tahanan ay naging anino na lang sa sulok, nag-iisa. Ang perang ibinibigay ko kay Maria tuwing Lunes
Ang akala ko ay iniipon niya para sa aming pagtanda. Ang akala ko ay magagamit namin ito pambili ng gamot o pambili ng maliit na rest house sa probinsya. Yun pala, ang bangko na pinupuntahan niya tuwing Lunes ay misteryo, baka nawaldas na, o baka naman ibang pamilya ang nakinabang. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang malamang niloko ako sa pera o ang malamang binaliwala ako. Parang akong tanga na naghihintay sa wala. Walang pakialam sila sa pagod ko. Ang tingin nila sa sakripisyo ko ay obligasyon. At ngayong wala na akong maibigay, tapon na. Nang gabing iyon, pinalayas nila ako sa kwartong tinulugan ko ng halos kalahating siglo. Inilipat nila ako sa maliit na kwarto sa baba, yung dating bodega. Doon daw ako bagay. Habang nakahiga ako sa matigas na kama, umiiyak, may naalala ako. Isang lihim. Inisip ni Mateo na hawak niya ang lahat. Inisip niya na dahil ibinigay ko ang sweldo ko sa nanay niya, wala na akong natira. Inisip niya na ako ay isang kawawang matanda na walang laban. Pero hindi niya kilala ang tatay ko. Hindi niya kilala ang lolo ko. Galing ako sa pamilya ng mga lalaking matatalino at mapaghanda. May isang bagay na hindi ko sinabi kay Maria kailanman. O baka may bagay na iniwan si Maria para sa akin? Noong namatay ang aking asawa, may iniwan siyang lihim na yaman para sa akin. Hindi ito pera na nasa bangko na madaling makuha ni Mateo. Ito ay isang lupain. Isang malawak na lupain sa gitna ng isang umuunlad na syudad at ilang piraso ng dokumento na nakatago sa isang safety deposit box. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito ginalaw. Ito ang aking trump card. Sabi ng tatay ko noon, Roberto, magtira ka para sa sarili mo. Ang pag-ibig ay bulag, pero ang gutom ay hindi. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano katalino ang tatay ko. At siguro, gaano katalino si Maria. Ang halaga ng yaman na iyon ngayon, mahigit 50 milyong piso, sapat na para buhayin ako ng marangya hanggang sa huling hininga ko. Habang naririnig ko ang tawanan nila sa taas, ang anak kong walang utang na loob at ang manugang kong mapagmataas, pinahid ko ang luha ko. Akala nila ako ang pawn o ang kawawang piyesa sa laro nila. Hindi nila alam ako ang may hawak ng hari. Ako ang may-ari ng laro. Ang matandang lalaki na tinawag nilang walang silbi, siya ngayon ay magiging pinakamakapangyarihang tao sa buhay nila. At hindi nila ito makikita na parating. Tumayo ako mula sa matigas na kama. Tumingin ako sa salamin. Matanda na ang mukha ko. Marami ng kulubot. Puti na ang buhok. Pero ang mga mata ko? Ang mga mata ko ay nag-aapoy. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ako masamang tao. Ito ay tungkol sa dangal. Ito ay tungkol sa justice. Kinuha nila ang kabataan ko. Kinuha nila ang tiwala ko. Kinuha nila ang dignidad ko sa harap ng ibang tao. Pero hindi ko hahayaan na kunin nila ang natitira kong buhay. Bukas, aalis ako sa bahay na ito. Maglalakad ako palabas ng nakataas ang noo. Iiwan ko sa kanila ang bahay na ito na puno ng utang dahil alam kong hindi marunong magbayad ng bill si Mateo. Alam kong baon sila sa utang at ang sweldo ko lang ang bumubuhay sa kanila noon. Kapag nawala ako, mawawala ang bangko nila. At kapag nalaman nila na ang basahan na pinalayas nila ay isang milyonaryo, kapag nalaman nila na tinanggal ko na sila sa aking huling habilin, doon nila malalaman ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Tuturuan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga apo balang araw. Ang leksyon na huwag mong aapakan ang taong nagmamahal sa iyo. Dahil kapag ang haligi ng tahanan ay napagod at umalis, guguho ang lahat. Hindi na ako tatahimik. Babawiin ko ang pangalan ko, babawiin ko ang respeto na ninakaw nila. Simulan na natin ang kwento. Ito ang Kabanata 1, ang katotohanan sa likod ng tahimik na Lunes. Mabigat ang hangin sa sementeryo ng hapong iyon. Ramdam ko ang init ng araw sa aking balikat habang pinapanood ko ang unti-unting pagbaba ng kabaong ng aking asawa sa lupa. Ito ang huling hantungan ni Maria. Sa bawat tiklop ng lupa na tumatakip sa kanya, parang tinatakpan din ang kalahati ng aking buhay. Umiyak ako. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod.
Pagod na dala ng 45 taon ng pagsasama at pagod sa pag-aalala kung ano na ang mangyayari sa akin ngayong nag-iisa na lang ako. Akala ko ang araw ng libing ay araw ng pagdamay, araw ng paggalang, pero mali ako. Maling-mali ako. Wala pang ang 1 oras mula nang iwan namin si Maria sa ilalim ng lupa. Nagsimula na ang tunay na bagyo. Nakaupo kami noon sa isang restaurant para sa huling salusalo. Tahimik ako. Nakatingin lang ako sa baso ng tubig sa aking harapan. Iniisip ko pa rin ang mukha ng asawa ko, pero ang mga kasama ko sa mesa, iba ang iniisip. Narinig ko ang pagtikhim ng aking anak na si Mateo. Katabi niya ang kanyang asawa na si Clara. Nagkatinginan silang dalawa. May inabot si Clara na isang makapal na sobre kay Mateo. At pagkatapos, iniabot ito ni Mateo sa akin. Tay, sabi ni Mateo. Ang boses niya ay parang walang emosyon. Parang nakikipag-usap lang siya sa isang kliyente sa opisina. Kailangan nating pag-usapan ang mga ayos. Tinanggap ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga kamay. Inaasahan ko na ito ay tungkol sa insurance or death certificate. Pero nang buksan ko ito, iba ang nakita ko. Isang makintab na papel. May picture ng isang gusali na may mga matatandang nakaupo sa wheelchair. Nakangiti sila sa litrato, pero ang mga mata nila ay malungkot. Golden Horizon Home for the Aged. Ang basa ko ng mahina. Tumingala ako kay Mateo. Ano ito, anak? Tay, maging practical tayo, sagot ni Clara. Malaki ang bahay, matanda ka na, hindi mo na kayang linisin yon. At saka may plano na kami ni Mateo para sa property. Sayang naman kung nakatingga lang. Nanlamig ang buong katawan ko. Kakalibing lang ng nanay nila. Hindi pa nga natutuyo ang luha ko sa pisngi, pinalalayas na nila ako. Planong ano? Tanong ko. Sinubukan kong patatagin ang boses ko. Ibenta, mabilis na sagot ni Mateo. Kailangan namin ng kapital para sa negosyo, tay. At saka, mas magiging komportable ka sa home for the aged. May mga nurse doon, may mag-aasikaso sa iyo, bayad na namin ang down payment. Tiningnan ko ang anak ko. Ito ang batang pinalaki ko. Ito ang batang kinantahan ko noon para makatulog. Ngayon, ang tingin niya sa akin ay hindi na tatay. Ang tingin niya sa akin ay isang problema na kailangang solusyonan. Isang pabigat. May 48 oras ka, tay, dagdag ni Clara. 48 oras para mag-impake ng mga gamit mo. Darating ang mga buyer sa Makalawa para tingnan ang bahay. 48 oras. Iyon lang ang halaga ng 45 taon ko sa bahay na iyon. Gusto kong magalit. Gusto kong ibato sa kanila ang baso ng tubig. Gusto kong isumbat sa kanila na ako ang nagbayad ng haligi ng bahay na iyon. Na ang dugo at pawis ko ang nagpatayo ng bubong na sumisilong sa kanila noong mga bata pa sila. Pero wala akong nagawa. Ang hiya at sakit ay bumara sa lalamunan ko. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Sige, bulong ko Ike. Sige. Sa sandaling iyon, namatay din ang isang bahagi ng puso ko. Hindi lang asawa ang nawala sa akin ngayong araw, nawalan din ako ng anak. Ang batang si Mateo na kilala ko ay patay na rin. Ang kaharap ko na lang ay isang estranghero na ang Diyos ay pera. Tumayo ako. Iniwan ko ang pagkain. Naglakad ako palabas ng restaurant nang hindi lumilingon. Alam kong ito na ang simula ng aking kalbaryo. Pero hindi nila alam, ito rin ang simula ng aking paggising. Pag-uwi ko sa bahay, akala ko ay makakapagpahinga na ako. Gusto ko lang humiga sa kama namin ni Maria, yakapin ang unan niya at amuyin ang natitira niyang pabango. Gusto kong magluksa ng payapa sa loob ng aking sariling tahanan, pero pagtapak ko pa lang sa gate, alam kong may mali. Bukas ang pinto sa harap, maluwang ang pagkakabukas. Nakaparada sa garahe ang sasakyan ni Clara. Ang akala ko ay nasa restaurant pa sila, pero nauna na pala sila dito. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking mga yapak ay natatabunan ng ingay mula sa loob. Hindi ingay ng pag-iyak o pagdadasal. Ingay ito ng mga gamit na binabagsak. Ingay ng tawanan. Ingay ng kasakiman. Pagpasok ko sa sala, parang tinamaan ako ng kidlat. Ang bahay na iningatan ko ng ilang dekada ay parang dinaanan ng bagyo. Ang mga litrato namin sa dingding ay wala na. Nakatambak na sa sahig. Ang mga vase na regalo pa ng nanay ni Maria ay nasa isang kahon na may nakasulat na donate.
Nakita ko si Clara sa kusina. Pinubuksan niya ang mga cabinet. Inilalabas niya ang mga kubyertos na pilak. Iyon ang mga kubyertos na ginagamit lang namin tuwing Pasko at Bagong Taon. Minana pa iyon ni Maria sa lola niya. Mahalaga iyon sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko. Mahina ang boses ko, pero sapat para marinig nila. Lumingon si Clara. Wala man lang gulat sa mukha niya. Hawak niya ang isang bote ng alak. Ang alak na itinabi ko para sa ika-50 anibersaryo namin ni Maria. Tay, sabi niya nang walang galang. Nagliligpit na kami. Sabi di ba namin, aalis ka na? Tinatanggal na namin ang mga basura. Basura? Ang mga alaala namin ay basura para sa kanila. Lumapit ako sa kanya. Akin ang alak na yan, Clara. Ibalik mo yan. Tumawa siya ng mapakla. Luma na ito, Tay. Baka nga panis na. Itatapon ko na. Sa harap ng aking mga mata, binuksan niya ang bote at ibinuhos ang laman nito sa lababo. Ang mapulang likido ay umagos pababa sa drain, parang dugo, parang puso ko na dinudurog niya. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Mateo sa may estante. Hawak niya ang mga lumang album. Ang mga album kung saan nakadikit ang mga litrato niya noong baby pa siya. Noong graduation niya. Wala nang silbi ang mga ito, bulong ni Mateo habang inihahagis ang mga album sa isang itim na plastic bag. Huwag, sigaw ko. Tumakbo ako palapit sa kanya, inagaw ko ang plastic bag. Huwag mong itapon ang mga alaala ng nanay mo. Tinulak ako ni Mateo ng bahagya, hindi malakas pero sapat para mawalan ako ng balanse at mapaupo sa sofa. Tay, tama na ang drama, sabi niya nang may inis. Wala nang halaga ang mga iyan. Ang kailangan namin ay maklear ang bahay para sa viewing. Huwag ka nang makulit. Doon ko naramdaman ang tunay na kawalan ng dignidad. Sa sarili kong pamamahay. Sa sarili kong kusina kung saan ko sila ipinagluto ng 1,000 beses. Tinanggalan nila ako ng karapatan. Tinanggalan nila ako ng respeto. Para akong naging multo sa sarili kong bahay. Nakikita nila ako pero hindi nila ako nararamdaman. Naririnig nila ako pero hindi sila nakikinig. Yakap-yakap ko ang sarili ko habang nakaupo sa sofa. Pinapanood ko silang halughugin ang bawat sulok ng bahay. Kinuha nila ang TV, kinuha nila ang painting, kinuha nila pati ang paboritong radyo ko. Wala silang tinira kundi ang mga alikabok. Ang gabing iyon, natulog ako sa sahig ng kwarto, walang banig. Dahil pati ang kamay kinuha na nila para ibenta. Pero sa gitna ng dilim at lamig, may nabuong apoy sa dibdib ko. Hindi na ito lungkot, galit na ito. Kung inaakala nilang basura lang ako na pwedeng itapon, nagkakamali sila. Hindi nila kilala kung sino ang kinakalaban nila. Kinabukasan, maaga akong nagising. Masakit ang likod ko sa pagtulog sa sahig. Tahimik na ang bahay. Umalis na sina Mateo at Clara kagabi, dala ang mga nasamsam nilang gamit. Iniwan nila akong mag-isa sa bahay na ngayon ay parang isang malaking kahon na walang laman. Pumunta ako sa maliit na opisina sa bahay. Ito ang kwartong hindi nila masyadong pinakialaman kagabi dahil puro papeles lang ang nandoon. Akala nila ay walang pera sa mga papel. Kailangan kong hanapin ang titulo ng lupa. Kahit na sinabi nilang ibebenta nila ito, alam kong nasa pangalan ko pa rin dapat ito. Kami ni Maria ang bumili nito. Hati kami sa pagbabayad. Binuksan ko ang mga drawer. Nagkalat ang mga resibo ng kuryente, tubig, at mga lumang sulat. Hinanap ko ang makapal na folder kung saan namin itinatago ang titulo. Nakita ko ito sa ilalim ng mga lumang dyaryo. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang folder. Kinuha ko ang dokumento. Pinasa ko ang nakasulat. Nanlaki ang mga mata ko. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang titulo, hindi nakapangalan sa akin. Nakapangalan ito sa R&M Family Trust. Pinasa ko pa ang ibang mga dokumento. May petsa ito noong nakaraang taon. Ilang buwan bago namatay si Maria. Nilagdaan niya ang paglilipat ng ari-arian. Inilipat niya ang bahay sa isang trust fund na ang tanging beneficiary ay si Mateo. Maria? Pulong ko sa hangin. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Bakit mo ako inalisan ng karapatan sa sarili nating bahay? Akala ko ba magkakampi tayo? Akala ko ba walang iwanan? Ang sakit ay higit pa sa pagtataksil ng anak. Ito ay pagtataksil ng kabiyak. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ko.
ang taong katabi ko sa pagtulog gabi-gabi. Niloko niya ako. Sa likod ng aking likuran, inayos niya ang lahat para mawalan ako ng tirahan. Umiyak ako ng umiyak. Pakiramdam ko ay napakaliit ko, walang halaga. Kahit ang asawa ko pala ay tingin sa akin ay walang kwenta. Habang pinupunasan ko ang luha ko, nahagip ng mata ko ang isang bagay sa ibabaw ng mesa, ang lumang desk calendar ni Maria. Kinuha ko ito. Gusto ko lang makita ang sulat kamay niya sa huling pagkakataon. Pinuklat ko ang mga pahina, Enero, Pebrero, Marso. May napansin ako. Sa bawat Lunes ng bawat linggo, may nakabilog na pula. At sa tabi nito, may nakasulat na oras, 9 a.m. Walang ibang detalye, basta 9 a.m. tuwing Lunes. Naalala ko ang sinabi niya noon. Pupunta ako sa bangko. Pero bakit kailangan niyang pumunta sa bangko linggo-linggo? At bakit tuwing alas 9 ng umaga? Kung nagdedeposito lang siya, pwede naman itong gawin kahit anong oras o kahit online. Tiningnan ko ulit ang mga dokumento ng trust fund. Ang petsa ng paglagda ay Lunes. Ang petsa ng pagnotaryo ay Lunes. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito simpleng bangko lang. May ginagawa si Maria tuwing Lunes na hindi ko alam. At ang kutob ko, hindi ito para saktan ako. Kilala ko ang asawa ko. Kahit masakit ang dokumentong hawak ko, may parte sa puso ko na nagsasabing, may kulang sa kwento, may hindi ako nakikita. Tiningnan ko ang huling pahina ng kalendaryo. May nakasulat na maliit na note sa sulok, sulat kamay ni Maria. Medyo magulo, parang nagmamadali. Ang susi ay nasa silid tahi. Silid tahi? Anong silid? Isang kwarto lang ang tinatawag naming silid sa bahay na ito, ang kanyang silid tahi. Ang kwarto kung saan siya namamalan siya at nagkukumpuni ng mga sirang damit. Ang kwarto kung saan siya nagtatago kapag gusto niyang mapag-isa. Tumayo ako, pinahid ko ang luha. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung niloko man ako ni Maria, gusto kong malaman kung bakit. Pero kung may iniwan siyang mensahe, kailangan ko itong mahanap bago bumalik ang mga anak ko. Pumasok ako sa silid tahi ni Maria. Ito ay isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Dito siya madalas tumambay noong nabubuhay pa siya. Mahilig siyang mag-ayos ng mga sapatos, magtahi ng mga punit na pantalon at magkumpuni ng mga sirang relo. Amoy luma ang kwarto. Amoy langis at katad. Wala na ang mga gamit dito. Nahakot na rin ni Mateo ang mga sewing machine at mga tela para ibenta. Ang natira na lang ay ang lumang estante na nakadikit sa pader. Lumapit ako sa estante. Hinaplos ko ang kahoy. Dito nakapatong noon ang kanyang radyo. Ang susi ay nasa silid, bulong ko ulit. Saan mo itatago ang susi, Maria? Sinimulan kong kapain ang ilalim ng bawat estante. Wala. Wala. May isang parte ng sahig sa may sulok kung saan nakapwesto noon ang kanyang upuan na medyo iba ang kulay. Parang mas makintab kaysa sa iba. Masakit sa tuhod dahil sa rayuma, pero binaliwala ko ito. Kinapa ko ang sahig. May naramdaman akong maliit na uka. Sobrang liit na halos hindi mo mapapansin kung hindi mo hahanapin. Kumuha ako ng hairpin mula sa sahig. Sinungkit ko ang uka. Click. May tumunog. Isang maliit na bahagi ng sahig ang umangat. Isa itong secret compartment. Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam na may ganito pala dito. 45 taon kaming nagsama. Pero marami pa pala akong hindi alam sa kanya. Dahan-dahan kong inangat ang takip ng kahoy. Sa loob ng maliit na butas, may isang bagay na nakabalot sa pulang panyo. Kinuha ko ito, mabigat. Pinuksan ko ang panyo. Isang susi. Isang lumang susi na kulay ginto. At sa hawakan ng susi, may nakaukit na logo. Isang logo ng bangko na hindi ko pamilyar. Hindi ito ang bangko kung saan kami may joint account. Ito ay Banco de Oro, Private Vault. At sa ilalim ng susi may isang maliit na sulat. Binuksan ko ang papel, sulat kamay ni Maria. Mahal kong Roberto, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At kung hawak mo ang susing ito, ibig sabihin ay sinubukan kanilang apihin. Ang Lunes ay hindi para sa akin. Ang Lunes ay para sa iyo. Ang titulo ng lupa na nakita mo, peke iyon. Pain lang iyon para sa mga gahaman. Alam kong kakamkamin nila ang lahat kapag nawala ako. Kilala ko ang anak natin,
Kinain na siya ng sistema ng asawa niya. Ang tunay na yaman ay nasa vault na ito. Pumunta ka doon. Gamitin mo ito. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Huwag kang papayag na maging basahan. Mahal na mahal kita. Ikaw pa rin ang haligi ng tahanan ko. Maria? Napahagulgol ako. Napaupo ako sa sahig habang yakap ang sulat at ang susi. Mali ako. Maling-mali ako. Hindi ako niloko ni Maria. Sa loob ng maraming taon, tuwing Lunes habang iniisip kong nagwawaldas siya, nagtatrabaho pala siya para sa kinabukasan ko. Gumagawa siya ng proteksyon para sa araw na ito. Ang family trust na nakapangalan kay Mateo, isa lang itong palabas, isang bitag. Tumayo ako, pinahid ko ang huling luha sa aking mata. Ang matandang lalaki na pumasok sa kwartong ito kanina ay mahina at talunan. Pero ang lalaking lalabas ngayon, siya ay may hawak na sandata. Hawak ko ang susi, hawak ko ang katotohanan. Humanda kayo, Mateo at Clara. Bukas ay Lunes, at sa Lunes na ito ako naman ang pupunta sa bangko. Lunes ng umaga, ang araw na kinasusuklaman ko noon dahil ito ang araw ng pag-alis ni Maria, ngayon ay araw ng aking paghahanap ng sagot. Suot ko ang pinakamaganda kong barong, lumana ito, pero malinis at plantsado. Ito ang suot ko noong silver wedding anniversary namin. Gusto kong maramdaman na kasama ko si Maria sa paglakad ko. Tumigil ako sa harap ng isang malaking bangko sa Makati. Banco de Oro Private Wealth Center. Iba ito sa mga bangko na nakasanayan ko sa palengke. Dito tahimik. Malamig ang aircon at ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling Amerikana. Pagpasok ko, hinarang ako ng gwardya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Siguro, ang tingin niya sa akin ay naliligaw na matanda na naghahanap ng CR. Tay, anong kailangan niyo? Tanong niya. Hindi bastos pero walang galang. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilabas ang gintong susi mula sa aking bag. Ipinakita ko ito sa kanya. Nanlaki ang mata ng gwardya. Biglang nagbago ang tindig niya. Sandali lang po, sir, sabi niya. Tatawagin ko po ang manager. Maya-maya lumabas ang isang lalaki, matangkad, formal, nakangiti. Mr. Roberto, tanong niya. Hinihintay na po namin kayo. Matagal na kaming binilinan ni Ma'am Maria na darating kayo. Dinala nila ako sa isang pribadong kwarto. May kape at biskwit. Pero hindi ko ginalaw ang pagkain. Gusto ko lang makita ang laman ng kahon. Dinala kami sa vault. Ang daming bakal na pinto, ang daming kandado. Nang marating namin ang kahon na tumutugma sa susi ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Click! Bumukas ang pinto. Inaasahan ko na makakita ng ginto o kaya ay mga alahas o baka pera na nakatali sa goma. Pero mali ako. Ang laman ng kahon ay mga papel, makakapal na folder, mga titulo ng lupa, mga stock certificates. Kinuha ko ang isang folder. Summary of assets ang nakasulat. Pinasa ko ang kabuuang halaga. Nanlabo ang mata ko. Akala ko namamalikmata lang ako. Hinawakan ko ang dibdib ko. Napaupo ako sa silyang inihanda nila. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng manager. Hindi ako makasagot. Paanong hindi ako mahihilo? Ang nakasulat sa papel. 1,120,000 was once horses. 1 bilyon. 420 milyon nang hina ako. Sa loob ng 45 taon, namuhay kami ng simple. Nagtitipid kami sa ulam. Naglalakad ako papuntang palengke para makatipid sa pamasahe. Ang akala ko, mahirap lang kami. Ang akala ko, sapat lang ang kinikita ko para sa pamilya. Yun pala, habang nagtitipid ako, nagpupundar si Maria. Ipinaliwanag ng manager ang lahat. Sir, si Ma Maria po ay napakagaling sa investments. Yung mga lupa na binili niya noong 1980s sa Taguig at Alabang, worth billions na po ngayon. Yung mga stocks na binili niya sa mga kumpanya ng kuryente at tubig, lumago na ng husto. Umiyak ako hindi dahil sa tuwa sa pera. Umiyak ako dahil sa panghihinayang at pagmamahal. Kaya pala tuwing Lunes ay umaalis siya. Inaayos niya ang kinabukasan ko. Tiniis niyang magmukhang kuripot. Tiniis niyang magsuot ng luma. Tiniis niyang tawaging walang asenso ng ibang tao. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa araw na ito. Para sa araw na wala na siya. Para sa inyo po ang lahat ng ito, Mr. Roberto, sabi ng manager. Kayo ang sole beneficiary. Walang makakakuha nito kundi kayo.
Protektado po ito sa batas. Hinawakan ko ang mga papel. Ito ang pawis ni Maria, ito ang diskarte niya, at ngayon ito ang magiging sandata ko. Ang matandang lalaki na tinawag nilang pabigat, siya ngayon ang nagmamay-ari ng imperyo na hindi nila kayang abutin kahit sa panaginip. Sa ilalim ng mga titulo at dokumento sa loob ng kahon, may nakita pa akong isang bagay. Isang maliit na notebook, kulay itim. Luma na ang balat nito, kinuha ko ito. Kilala ko ang notebook na ito. Ito ang laging hawak ni Maria kapag nasa silid-tahi siya. Akala ko noon, listahan lang ito ng mga sukat ng tinatahi niya o listahan ng grocery. Pinuksan ko ang unang pahina, ang utang ng mga anak. Kinabahan ako. Anong ibig sabihin nito? Binasa ko ang mga nakasulat. Detalyado, may petsa, may halaga, may dahilan. Agosto 2, 1995, pambayad sa nabanggang kotse ni Mateo habang lasing, 150,000. Marso 3, 2001, puhunan sa negosyo ni Clara na nalugi dahil sa kapabayaan, 2,000. Hulyo 19, 2010, pambayad sa lagay para hindi makulong si Mateo sa kasong estafa, 5,500,000. Disyembre 2018, pambayad sa sugal ni Mateo sa kasino para hindi siya patayin ng sindikato, 50,000 status. Pinaikot ko ang pahina, halos mapuno ang notebook, bawat pagkakamali nila, bawat kahihiyan na ginawa nila na tinakpan ni Maria. Sa dulo ng notebook may total, 24 na milyong piso. Napatakip ako sa bibig. Ganito kalaki ang itinapon nilang pera. At sa bawat pagkakataon na humihingi sila, akala ko ay regalo ito ng nanay nila, akala ko ay tulong. Pero sa ilalim ng total, may nakasulat na nota si Maria. Roberto, ito ay hindi regalo, ito ay pautang. Kung sakaling dumating ang panahon na apihin ka nila, singilin mo ito? May mga pirmadong kasulatan ako sa likod ng folder na ito, promissory notes na pinapirmahan ko sa kanila tuwing binibigyan ko sila ng pera. Akala nila ay formality lang pero legal ito. Doon ko naintindihan ang talino ng asawa ko. Alam niya na balang araw tatalikuran ako ng mga anak namin. Alam niya na ang mga batang pinalaki namin ay lumaking walang utang na loob. Alam niya, masakit man tanggapin bilang ama. Pero ito ang totoo, ang tingin nila sa amin ay bangko na hindi nauubusan. Ang tingin nila sa amin ay tagasalba ng mga kalat nila. Kaya pala laging galit si Mateo sa nanay niya noon kasi si Maria ang nagpipigil sa kanya. Si Maria ang naniningil ng responsibilidad. At ngayon na wala na si Maria, akala nila ay malaya na sila. Akala nila ay wala nang maniningil. Akala nila ay makukuha nila ang bahay at lupa ng libre. Tumingin ako sa salamin ng bangko. Nakita ko ang isang ama na nasasaktan pero nakita ko rin ang isang lalaki na handang lumaban. Hawak ko ang itim na talaan. Hawak ko ang ebidensya ng kanilang kasakiman. Mga anak, sinasabi niyo na pabigat ako? Sinasabi niyo na wala akong ambag? Pues, tingnan natin kung sino ang tunay na pabigat kapag ipinamukha ko sa inyo ang 20 4 na milyong pisong utang ninyo. Isinara ko ang notebook, inilagay ko ito sa aking bag. Mabigat ito pero kakayanin ko dahil ito ang susi sa aking katarungan. Bago ko gamitin ang kapangyarihan ng pera at dokumento, gusto ko silang bigyan ng huling pagkakataon. Siguro bahagi pa rin ito ng pagiging tatay ko. Umaasa pa rin ako na baka sakaling may natitira pang puso sa kanila. Baka nadala lang sila ng emosyon noong libing. Kaya gumawa ako ng plano. Isang simpleng pagsubok. Umuwi ako sa bahay. Nandoon sila Mateo at Clara. May kasama silang ahente ng lupa. Sinusukat na nila ang bakuran. Pinaplano na nila kung paano gigibain ang hardin ni Maria para gawing parking lot. Lumapit ako sa kanila, nagmukha akong kaawa-awa, yumuko ako. Mateo, Clara, tawag ko. Lumingon sila, nakakunot ang noo. Te, akala ko ba nag-iimpake ka na? Bukas na ang deadline mo, di ba? Sabi ni Mateo. Oo, anak, sagot ko. Pilit kong pinapinig ang boses ko. Aalis ako, huwag kayong mag-alala, pero may problema ako. Ano na naman, singhal ni Clara. May dumating na sulat mula sa BIR. May tax na kailangang bayaran ng nanay nyo.
Maliit lang naman, 50,000. Kaso, wala akong pera. Ubos na ang ipon ko sa gamot. Pwede ba akong humiram? Babayaran ko kapag nakakuha ako ng pensyon. Tinitigan nila ako, 50,000. Barya lang iyon sa kanila. Nakikita ko ang mga bagong sapatos ni Mateo. Nakikita ko ang mamahaling relo ni Clara. Kayang-kaya nilang ibigay iyon. Kung ibibigay nila ito, kung magpapakita sila ng kahit konting malasakit, handa akong kalimutan ang lahat. Handa akong punitin ang itim na talaan. Handa akong ibahagi sa kanila ang bilyon. Naghihintay ako. Kinakabahan ako. Sige na, anak. Mahalin mo naman ang tatay mo kahit ngayon lang. Nagkatinginan si Mateo at Clara. At pagkatapos, tumawa sila. Tay, sabi ni Mateo, na parang nagpapaliwanag sa batang paslit. Wala kaming pera. At saka, problema muna yan. Diba sabi namin, wala ka nang aasahan sa amin? Pero anak, makukulong ako kung hindi ko mabayaran ito pag sisinungaling ko. Sinubukan kong lumuhod. Parang awa niyo na. Tinalikuran ako ni Clara. Huwag kang magdrama dyan, tay. Kung makukulong ka, edi mabuti. May libreng pagkain at tirahan sa kulungan. Hindi mo na kailangan ng home for the aged. Parang sinaksak ang puso ko paulit-ulit. Doon ko nakuha ang sagot. Malinaw na. Walang pag-aalinlangan. Hindi nila ako mahal. Hindi nila ako tinuring na pamilya. Ang tingin nila sa akin ay basura. Tumayo ako mula sa pagkakayuko. Pinagpag ko ang dumi sa tuhod ko. Nawala ang awa sa puso ko. Nawala ang pagiging tatay. Ang natira na lang ay ang trustee. Ang natira na lang ay ang singil. Sigurado na ba kayo dyan? Tanong ko. Iba na ang tono ng boses ko. Wala na ang garalgal. Matigas na ito? Lumingon si Mateo. Nagtaka sa pagbabago ng boses ko. Anong sabi mo? Sabi ko, sigurado na ba kayo na wala kayong ibibigay sa akin? Wala, sigaw niya. Mabuti, sabi ko. Tumingin ako sa kanila ng diretso sa mata. Walang takot, walang luha. Dahil nakuha ko na ang sagot na kailangan ko, tinalikuran ko sila at pumasok sa kwarto. Handa na ako, tapos na ang pagsubok at bumagsak sila. Kinabukasan, araw ng Martes. Ito ang araw na dapat ay aalis ako. Ito ang araw na dapat ay itatapon ako sa home for the aged. Pero iba ang nangyari. Magang dumating si Mateo at Clara. May dalang truck para hakutin ang natitira kong gamit. Masaya sila. Akala nila nanalo na sila. Pagpasok nila sa sala, nagulat sila. Nakaupo ako sa sofa. Suot ko ang bago kong barong. Sa tabi ko may dalawang lalaki na nakabarong. Mga abogado. At sa labas, may mga pulis. Anong nangyari dito? Sigaw ni Mateo. Sino kayo? Tumayo ang abogado. Ako si Attorney Santos. Kliyente? Walang ngang pambayad ng tax yan, abogado pa? Inabot ni Attorney Santos ang isang folder kay Mateo. Basahin niyo. Pinuksan ni Mateo ang folder. Nakita ko kung paano namutla ang mukha niya. Nakita ko kung paano nanginig ang kamay niya. Ano ito, ang bulong niya? Iyan ang eviction notice, sagot ko. Kalmado lang ako. May 24 oras kayo para ilabas ang lahat ng gamit niyo sa bahay. K.O. Bahay mo? Sigaw ni Clara. Nasa family trust ito. Pisahin mo ang pahina 2, sabi ni attorney. Ang family trust na pinirmahan ng nanay ninyo ay revocable. Ibig sabihin, pwedeng bawiin. At sa last will and testament ni Mrs. Maria na ipinadala sa bangko, nakasaad na kapag napatunayan na nagmaltrato kayo sa kanyang asawa, ang lahat ng ari-arian ay babalik kay Mr. Roberto. At ako ang nagpatunay. Hindi makapagsalita si Clara, napaupo siya. At hindi lang yan, dagdag ko, inilabas ko ang itim na talaan. Inilapag ko ito sa mesa. Mateo, Clara, may utang kayo sa amin ng nanay niyo, 24,500,000 piso. Kaso ito ng estafa at falsification kung hindi niyo babayaran, sabi ng abogado. Dahil ang mga promissory notes na pinirmahan niyo ay legal. Lumapit sa akin si Mateo, lumuhod siya, umiiyak. Tay, huwag naman ganito, anak mo kami. Tiningnan ko siya, parang eksena kahapon pero baliktad na ang mundo. Kahapon ako ang nakaluhod. Ngayon siya na. Anak, sabi ko ng mahina, noong humihingi ako ng 50,000 para hindi ako makulong, nasaan ang anak ko? Noong pinalayas niyo ako sa bahay na ako ang nag-alaga, nasaan ang anak ko? Hinawakan niya ang kamay ko. Tay, patawad. Nagkamali kami. Tinanggal ko ang kamay niya.
Hindi ito paghihiganti, Mateo. Ito ay katarungan. Tinuruan ko kayong maglakad nung bata kayo. Tinuruan ko kayong magsalita. Pero nakalimutan kong ituro sa inyo ang pinakamahalaga, ang maging tao. Ngayon, patuloy ko, tuturuan ko kayo ng leksyon. Ang leksyon na hindi nyo matatakasan. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito. Pumasok ang liwanag ng araw. Umalis na kayo, utos ko. Bago pa ako magbago ng isip at ipakulong ko kayo ngayon din. Nagtakbuhan sila palabas. Parang mga basang sisiw. Iniwan nila ang truck. Iniwan nila ang kayabangan. Naiwan ako sa gitna ng sala. Tahimik. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang libing, nakahinga ako ng maluwag. Tumingin ako sa langit. Maria, tapos na. Naitama ko na. Hindi ako nanakit. Hindi ako nanigaw. Ipinatupad ko lang ang batas ng dangal, ang batas ng isang ama na marunong magtanggol sa sarili. Ang bahay ay akin na ulit. At ang buhay ko, magsisimula pa lang. Lumipas na ang bagyo. Nasa beranda ako ngayon, nakaupo sa paborito kong tumba-tumba. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Barako, matapang. Tulad ng buhay na pinagdaanan ko, tahimik ang buong bahay. Dati, ang katahimikang ito ay nakakatakot. Dati, ang katahimikang ito ay simbolo ng pag-iisa. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang katahimikan pala ay may tunog. Ito ang tunog ng kapayapaan. Ito ang tunog ng kalayaan. Wala na ang mga sigaw. Wala na ang mga dabog. Wala na ang mga matang mapanghusga na nag-aabang sa bawat galaw ko. Sina Mateo at Clara, wala na sila dito. Ang huling balita ko, nakatira sila sa isang maliit na apartment sa Maynila. Naghahanap ng trabaho, nagsisimula sa wala. Minsan, naiisip ko sila, ako ay ama pa rin naman. Hindi maalis sa puso ko ang kirot. Pero sa tuwing naalala ko ang ginawa nila, naalala ko rin na ang pagmamahal ay hindi laging pagbibigay. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagtuturo. At ang leksyon na itinuro ko sa kanila, iyon ay ang matutong tumayo sa sarili nilang paa. Ang matutong magpahalaga sa kung anong meron sila. Sana matuto sila. Sana. Tumingin ako sa hardin. Ang mga bulaklak na dati ay gusto nilang ipasemento para gawing parking lot, ngayon ay namumulaklak na. May mga gumamela, may mga santan, may buhay. Huminga ako ng malalim. Amoy lupa, amoy damo, amoy pag-asa. 70 taong gulang na ako. Marami ang nagsasabi na kapag nasa ganitong edad ka na, papunta ka na lang. Hinihintay mo na lang ang takip silim. Pero nagkakamali sila. Maling-mali sila. Dahil sa edad na ito, ngayon pa lang nagsisimula ang aking umaga. Naalala ko ang sinabi ni Maria sa sulat, ang Lunes ay para sa iyo. Tama siya. Ang bawat araw ngayon ay para sa akin na, hindi para sa asawa, hindi para sa anak, kundi para sa akin at sa misyong iniwan niya. Noong unang linggo matapos kong makuha ang kontrol sa lahat, hindi ako makatulog. Nakapatong sa mesa ko ang bank book, ang mga dokumento ng lupa, ang mga stock certificates. 1 bilyon, 420 milyon. Isang numerong hindi ko kayang ubusin kahit mabuhay pa ako ng 10 beses. Ano ang gagawin ko sa ganitong karaming pera? Bibili ba ako ng bagong mansyon? Hindi. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa akin. Bibili ba ako ng mamahaling sasakyan? Hindi. Masakit na ang tuhod ko sa pag-akyat baba sa matataas na kotse. Maglalakbay ba ako sa buong mundo? Siguro. Pero hindi iyon ang laman ng puso ko. Gabi-gabi, kinakausap ko si Maria. Tinitingnan ko ang litrato niya sa aking bedside table. Maria, bulong ko, bakit mo iniwan sa akin ang lahat ng ito? Napakabigat. Parang naririnig ko ang boses niya. Yung tawa niyang malalim. Yung sinasabi niya noon na, Roberto, ang pera ay papel lang. Ang halaga nito ay nasa kung paano mo gagamitin. Doon ko napagtanto, ang yamang ito ay hindi premyo. Hindi ito para ipang shopping. Hindi ito para ipagyabang sa mga kumpare ko na mayayabang din. Ang yamang ito ay isang kasangkapan, isang tool. Ito ang pawis ni Maria. Ito ang sakripisyo niya ng 45 taon. Bawat Lunes na umalis siya, bawat piso na itinabi niya ay para dito. At hindi ko hahayaan na mauwi lang ito sa wala. Hindi ko hahayaan na mauubos lang ito sa walang kwentang bagay.
Kinuha ko ang itim na talaan, yung notebook kung saan nakalista ang mga utang at kasalanan ng mga anak ko. Tinitigan ko ito ng matagal. Ito ang ebidensya ng sakit. Ito ang ebidensya ng pagiging pabigat nila. Kumuha ako ng posporo, sinindihan ko ang isang kandila, at dahan-dahan sinunog ko ang pahina ng mga utang. Pinanood ko itong maging abo. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila. Pinatawad ko sila para sa sarili ko, para gumaan ang daladala ko. Ang pera ay nasa akin na, ang katarungan ay nakuha ko na. Ang galit, hindi ko na kailangan iyon. Ang abo ng notebook ay tinangay ng hangin. Tapos na ang kabanata ng galit. Panahon na para sa kabanata ng pagbangon. Nagdesisyon ako. Tinawagan ko si Attorney Santos. Sinabi ko sa kanya ang plano ko. Gusto kong itatag ang Maria at Roberto Foundation. Simpleng pangalan pero malalim ang layunin. May dalawang klase ng tao na gusto kong tulungan. Una, ang mga katulad ko. Ang mga matatandang inabandona. Ang mga lola na tinawag na walang silbi. Ang mga lolo na pinalayas ng sarili nilang mga anak dahil lang wala na silang maibigay na pera. Nagtayo kami ng isang bahay kalinga sa isa sa mga lupain ni Maria sa Tagaytay. Hindi ito ordinaryong home for the aged. Hindi ito mukhang ospital. Mukha itong resort. May hardin, may mga taniman ng gulay, may lugar para magkwentuhan. May mga nurse na nag-aalaga ng may ngiti. Libre ito? Oo, libre. Para sa mga matatandang walang-wala. Pangalawa, ang mga kabataan. Ang mga batang may pangarap pero walang pera. Ang mga batang katulad ko noong nagsisimula pa lang ako. Matalino, masipag pero kapos. Nagtatag kami ng scholarship program. Ang tanging hiling ko lang sa mga scholars na ito ay hindi matataas na grado. Ang hiling ko ay dangal. Gusto kong lumaki silang marunong lumingon sa pinanggalingan. Gusto kong lumaki silang may utang na loob hindi sa akin kundi sa bayan. Isang hapon bumisita ako sa bahay kalinga. May lumapit sa aking isang lolo. Si Mang Berting. Nasa wheelchair siya. Halos kasing edad ko lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Nanginginig ang mga daliri niya. Roberto, sabi niya, salamat. Salamat at may matutulugan na ako. Akala ko sa kalsada na ako mamamatay. Nakita ko ang luha sa mga mata niya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Kung hindi dahil sa susi ni Maria, baka ako ang nasa kalsada ngayon. Baka ako ang humihingi ng limos. Niyakap ko siya. Wala iyon, Berting. Dito, pamilya tayo. Dito, may halaga ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na yaman. Wala ito sa bankbook. Wala ito sa mga titulo ng lupa. Ang tunay na yaman ay nasa pakiramdam na nakapagbigay ka ng pag-asa sa taong nawala na nito. Ito ang dangal na sinasabi ni Maria. Ito ang pamana na hindi mananakaw ng kahit sino. Lunes na naman. Maaga akong gumising. 6:00 pa lang, nakaligo na ako. Nagsuot ako ng simpleng polo shirt at pantalon. Naglagay ako ng konting pabango. Tumingin ako sa salamin. Ang nakikita ko ay hindi na isang biktima. Ang nakikita ko ay isang lalaking may misyon. Kinuha ko ang aking bag. Nasa loob nito ang golden key. Sumakay ako sa kotse. May driver na ako ngayon. Hindi ko na kailangang maglakad sa initan. Pagdating namin sa bangko, nakita ko agad ang gwardya. Nakangiti siya. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Magandang umaga po, Mr. Roberto, bati niya. Magandang umaga din at sagot ko ng may ngiti. Pumasok ako sa loob, lumapit ang branch manager. Sir Roberto, good morning. Kukunin niyo na po ba ang dividend checks para sa foundation? Oo, sagot ko. Kailangan na yon ng mga bata para sa enrollment. Dinala nila ako sa private room. Habang hinihintay ko ang mga dokumento, napatingin ako sa kalendaryo sa dingding. Lunes. Dati, ang Lunes ay araw ng pagdududa. Araw ng pagtataka kung saan pumupunta ang asawa ko. Lunes. Ngayon, ang Lunes ay araw ng gawa. Tuwing Lunes, pumupunta ako dito hindi para magdeposito, kundi para mag-withdraw. Kukuha ako ng pera para ipambili ng gamot ng mga lolo sa ampunan. Kukuha ako ng pera para sa tuition ng mga scholars. Ang perang itinago ni Maria ng ilang dekada, ngayon ay dumadaloy na palabas. Parang tubig na dumidilig sa mga tuyong lupa. Napangiti ako. Kung nakikita ako ni Maria ngayon, alam kong nakangiti rin siya. Alam kong sinasabi niya, yan ang asawa ko, yan ang Roberto ko.
Paglabas ko ng bangko, maliwanag ang sikat ng araw, hindi masakit sa balat, masarap ang dampi ng hangin. May nadaanan akong isang grupo ng mga estudyante. Nagtatawanan sila. Masasaya. Napaisip ako, ang buhay pala ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Naranasan kong madaganan, naranasan kong tapakan, naranasan kong maramdaman na parang wala akong kwenta. Pero hindi ako nanatili doon. Sa mga kapwa ko nakatatanda na nakikinig ngayon, sa mga nanay, tatay, lolo at lola, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag niyong iisipin na dahil matanda na kayo, wala na kayong magagawa. May lakas pa tayo, may boses pa tayo. At higit sa lahat, may karapatan tayong maging masaya. Kung nararamdaman niyo na parang pabigat kayo, tandaan niyo ang kwento ko. Tandaan niyo na kayo ang haligi ng tahanan. At ang haligi habang nakatayo ay hindi dapat bumibigay. Hawak natin ang susi ng ating sariling kaligayahan. Minsan kailangan lang nating hanapin ang tamang pinto. Sumakay ako sa kotse pabalik sa bahay, pabalik sa aking headquarters. Marami pa akong gagawin, marami pa akong tutulungan. Ako si Roberto. 70 taong gulang, bilyonaryo, philanthropist, at higit sa lahat, isang lalaking malaya. Ito ang aking Lunes at ito ang aking kwento.